Good morning. Ako po pala si Mark Arieta. So, nandito po ako ngayon para i-present po sa inyo ang aming napakagandang produktong Love Moon Anion Sanitary Napkin. Okay? But before I do that, sagutin muna po natin ang tanong na to. Does sanitary napkin affects women's health? So ngayon, masasagot po natin yan sa pamamagitan ng isang product demonstration. So nandito po ngayon ang iba't ibang klaseng produkto ng sanitary napkin. Ito po yung Love Moon Anion Sanitary Napkin at ang dalawang leading brand. Okay? So, kailangan ko po siyang i-demo sa inyo para malaman ninyo kung ano po yung pinagkaiba nito kumpara sa ibang produktong sanitary napkin. So, ano ba meron sa Love Moon Anion Sanitary Napkin na wala sa iba? Meron po siyang negative ion. Ano naman yung negative ion? Negative ion, according to World Health Organization, is also known as air vitamins. So, ano naman ang nagagawa ng negative ion sa ating buhay? Kaya po niyang pumatay ng bacteria when it reaches the amount of 1,000 negative ion per cubic centimeter. So, ang ibig sabihin, ginagawa po niyang fresh ang hangin. Dahil alam po natin, ang hangin, andyan po yung mga bacteria. Especially pag mababa po ang concentration ng negative ion. Pag less than 1,000 po ang negative ion sa hangin, ang bacteria nandiyan po. Okay? Especially right now, sa mga offices, sa bahay, sa cities, ang negative ion concentration less than 1,000 na. Kaya pala, kung inyong papansinin, pag umupo ka sa loob ng isang classroom o sa isang office, mamaya may uubo na rin. Pag umahing ka, mamaya may babahing na rin. Dahil ang bakterya pa ikot-ikot lang po sa hangin. So ano naman po kinalaman nito sa napkin? Ang napkin, hindi alam po ng karamihan, pag nahanginan, contaminated na siya ng bakterya. Dahil nga ang bakterya nasa hangin. Now, ang masama po dito, pag isinuot siya ng babae. Ang babae pala, pag hindi nagpalit ng sanitary napkin within 2 hours, ganito po karami ang bakterya na nakita dun sa isang napkin. 107 bacteria per square millimeter. So madaling salita, sa isang napkin po, millions of bacteria po yung nagpaparami doon. Hindi po natin siya nakikita, pero sa pamamagitan ng amoy, malalaman po natin kung may bacteria po siya. Kung minsan, pagkatapos ng 2 oras, medyo nangangati po yung ibang babae dahil sa suot nilang sanitary napkin. Dahil nga po, walang negative ion yung kanilang napkin. So, ang bacteria nagpaparami lang. Especially mainit. Tapos madilim. Yun po ang gustong-gusto ng bacteria. Tapos basa pa siya. Tama? So, ngayon, papakita ko na po sa inyo ano po yung pinagkaiba nito sa ibang leading brand. Okay? So, unahin po natin ano po yung mga materials na ginamit nila. Baka ito rin po kasi yung nakaka-apekto sa health ng babae. So, unahin po natin itong isang brand. Ayan. Tawagin po natin siyang brand X. So, ito pong brand X. Yun. Yung last layer po na ginamit dito, ayan. Kung papansinin niyo po, sobrang madikit. Ito po pala yung mahirap tanggalin sa panty ng babae, especially pag naglalaba. Sabi po nila sa akin, umabot po sila lang hanggang 5 labahan bago matanggal yung pandikit sa panty nila. Ang masama, pag hindi po siya natanggal, pag nahanginan yung panty at sinuot, contaminated na siya ng bakterya. Okay? Tapos, ang ginamit din po ay benzene. Okay? So, white rugby po siya. Okay? So, pangalawa, ito naman siya. Idagdag ko po, ang isa pang hindi magandang habit ng babae ay kapag may menstruation siya at pag binabao niya po yung napkin niya, inilalagay niya po sa bag niya, tapos pag nasa mall, tsaka po magpapalit. Now, ang bag, napakarumi. Andiyan po yung iba't ibang klase ng bagay na kung saan nakahalo po sa inyong sanitary napkin. So, nakakontamina na po siya. So, ayan. Then, ito po yung ating brand. Tignan niyo po, pansinin niyo po. Talagang silk po talaga siya. Okay? Ang produkto po natin ay ISO Certified 9001-2000. US FDA na rin po siya ngayon. SGS approved po tayo. So, pansinin lang po ninyo dito, yung ating produkto, yung sa gitna po, wala po siyang pandikit.
Tapos 3 stripe lang po ang ginamit, ang idinikit. Okay? At ang ginamit po dito ay white gum or food grade material. So, ito po yung tamang pagsuot. Ayan. Meron po siyang wings. So now, ano po yung hinahanap ng babae sa sanitary napkin? Unang-una, gusto po niya komportable siya pag isinuot niya. Hindi po yan makapal, gusto niya mas manipis, absorbent siya, at comfortable siya. Okay? So, sa comfortability muna, hihipuin niyo po yung iba't ibang klase ng napkin para malaman niyo kung ano po yung smooth at soft. Okay? So, dito po, rough po siya. Okay? Ito, medyo smooth. Pero dito, talagang smooth at manipis. So, later on, malalaman niyo kung bakit ganun po yung texture nila. Bubulat-latin po natin yung mga sanitary napkin. So, now, napatunayan natin na comfortable ang babae rito. Tignan naman natin gaano po siya ka-absorbent. Okay? Bakit? Kasi nakaka-stress para sa babae yung tipong pagpapasok ka na sa trabaho, nasa biyahe ka, imbis na ang iniisip mo ay papasok sa trabaho, kung ano yung gagawin mo, iniisip mo ngayon kung ano yung saan yung pinakamalapit na CR para kung saan makapagpalit ka ng sanitary napkin. Okay? So, dito po, lalagyan po siya ng 50 ml na tubig, bawat isa dyan. Usually po kasi ang babae, ang normal, naglalabas siya ng 30 hanggang 80 ml of blood per cycle. Pag less than 30, it's abnormal. Pag more than 80 naman, abnormal din siya. Okay? So, right now, 50 ml. Unahin ko po ito. Okay? Ayan. Napakahirap po palang maging babae. Yun lang ang aking na-realize ngayon. Kasi just imagine, no? Kinuwento po sa akin ito. Sabihin niyo po sa akin kung mali po ako. Pag nagtatawanan po ang barkada, imbis na gusto niyang tumawa, hindi po siya makatawa. Kasi pag tumawa siya, ang nangyari, bumubulwak po. Okay? So, ibig sabihin, napipigilan po yung kanyang kasiyahan. Yan. Yun po yung nakaka-stress. At alam po natin, ang stress, nakakatanda po yan. Isa pa, sabi ng mga doctors, yan po yung isang problema ngayon na kinakarap ng mga tao kasi ang stress nagbibigay din ng mga health problems. Okay? So, 50 ml po ulit. Dito naman sa isang brand. Ayan. So, yun. Ngayon, titignan natin kung sino po dito yung very absorbent. Okay? Kung kayo po yung tatanungin, ano pong gusto niyo? Absorbent or hindi? Siyempre, absorbent. Now, sa lalaki, may effect kaya yung sanitary napkin? Yes. Especially kung may asawa ka. Okay? Actually, dapat maging concerned din kahit lalaki. Just imagine kung yung asawa mo may bacteria, tapos makikipag-make love ka sa kanya. So, what will happen? Kuminsan nga napag-iinitan kami mga lalaki. Sabihin ni Mrs., kasi na-check niya, meron siyang UTI. Magagalit kay Mister. Sabihin niya, saan ka galing nakarang gabi? Kala niya kung saan pumunta si Mister. Yun pala, ang sanhi, sanitary napkin. Okay? So, ngayon, check po natin dito. Gagawin ko po ngayon, ipe-press ko po ito isa-isa para makita natin yung absorbency niya. Okay? So, didiinan ko. Kasi pag suot ko ng babae, syempre yung buong weight niya. Tama? So, uunahin ko po ito. Okay? Same pressure. Ayan. Yun. Dumikit. Nakita niyo po? Talagang basang-basa po siya. Pangalawa, punasan ko muna. Okay, ayan. Ito naman. Okay. Ayun, napakagaan pa ng diin ko, pero talagang basang-basa pa rin siya.